I-imagine mo ito. Tagsibol, punong-puno ka ng pag-asa at kukunin mo na ang mga pinakaiingatan mong pakete ng buto. Yung mga tinago mo pa mula noong nakaraang taon o baka mas matagal pa. Pamilyar sa iyo ang pakiramdam na, yan, di ba? Pero biglang may bumabagabag sa isip mo. Buhay pa ba kaya ang mga butong ito? Sulit pa bang ubusin ang mahalagang oras, espasyo sa inyong seedling trays at ang lakas mo para lang sa kanila? Karamihan sa mga hardinero sa puntong ito ay nagririsgo na lang at nagtatanim ng patanga-tanga. O kaya naman, sa bigat ng loob, ay itatapon na lang ang mga luma at tatakbo sa tindahan para bumili ng bago. Pero, paano kung sabihin ko sa iyo na nagkakamali ka ng malaki, na may halos walang palya, error-proof na paraan para malaman ang totoo tungkol sa mga buto mo sa loob lang ng 1 minuto? Oo, tama ka, sa loob lang ng 60 segundo. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang pinakasimpleng paraan na ginagamit na noon pa ng ating mga lola. Pero iilan lang ang nakakaalam ng mga pangunahing sikreto at mga detalye nito. Tapusin mo ang video na ito at hinding-hindi mo na muling itatapon ang kahit isang butil ng potensyal na aanihin mo. Bago tayo dumiretso sa mismong paraan, tingnan muna natin bakit ba nawawalan ng bisa ang mga buto. Ang buto ay isang buhay na organismo na nasa dormant na estado, isang maliit na capsule ng buhay kung saan natutulog ang magiging pananim. At tulad ng sino mang nabubuhay, mayroon itong expiry date. Ang pangunahing kalaban ng mga buto ay init, liwanag at halumigmig, humidity. Kung itinago mo ang mga pakete sa kusina, malapit sa kalan, sa bintanang inaarawan o sa isang mamasa-masang kamalig, aba, maliit na ang tsansa mong magtagumpay. Sa perpektong kondisyon, sa isang tuyo, madilim at malamig na lugar, ang mga buto ng maraming pananim tulad ng kamatis o pipino ay pwedeng manatiling viable o tumubo sa loob ng 5 o hanggang 8 taon. Ang germination rate or viscogest ay ang porsyento ng buto na talagang kayang tumubo sa tamang kondisyon. Ang misyon natin ngayon ay hindi lang para i-check ang germination rate na ito, kundi para ihiwalay ang mga buhay sa mga walang silbi ng napakabilis. Sa ganitong paraan, mabibigyan lang natin ng pagkakataong mabuhay ang mga pinakamalakas at pinaka-promising na kandidato para sa iyong susunod na ani. Kaya, simulan na natin ang ating simpleng-simple, ngunit napakabisa na proseso. Ang pamamaraang ito ay tinatawag na hydrodynamic sorting o sa madaling salita, water check o pagsubok gamit ang tubig. Ang prinsipyo nito ay nakabase sa simpleng batas ng physics. Ang malusog at buong buto na may buhay at siksik na embryo at kumpletong supply ng sustansya ay mas siksik kaysa sa tubig. Ito ay mabigat. Samantala, ang butong walang laman, yaong natuyo, patay ang embryo o nasira ng peste, ay magiging magaan. Balat na lang talaga ito. Ito ay mas magaan kaysa sa tubig. Kaya kapag ibinaba natin sila sa tubig, lulubog ang magagandang buto at ang mga sira naman ay mananatiling lumulutang. Napakasimple, hindi ba? Pero tulad ng iba pang mga gawain, may mga devilish details o pinong detalye na nagpapalit sa simpleng trick na ito para maging epektibong kasangkapan ng isang hardinero. Tungkol sa mga detalyeng iyan, tayo magpapatuloy dahil iyan ang naghihiwalay sa isang propesyonal mula sa isang baguhan na basta na lang naghulog ng buto sa baso. Ano-ano nga ba ang mga kailangan natin para sa ating mabilisan na eksperimento? Humanda kayong magsulat dahil napakahaba at napakamahal ng listahan. Siyempre, nagbibiro lang ako. 3 bagay lang ang kailangan ninyo at sigurado akong mayroon na kayo nito sa bahay. Una,
Kailangan natin ng transparent na lalagyan. Pwede na ang ordinaryong baso o kaya naman ay maliit na garapon. Mahalaga ang transparency para makita ninyo ang buong proseso mula sa lahat ng anggulo. Pangalawa, tubig. Simpleng tubig lang na may room temperature. Pag-uusapan natin mamaya ang kalidad ng tubig dahil isa itong mahalagang detalye. At pangatlo, syempre, ang mismong subject ng ating pag-aaral, ang mga binhi o buto na pinagdududahan ninyo ang buhay. At kailangan nyo rin ng 1 minuto ng inyong oras at siguro 1 kutsara para maingat na haluin ang ating mga lumalangoy. Yun lang, wala nang komplikadong kagamitan, chemical na sangkap, o espesyal na kaalaman. Ang pagiging madali at abot-kaya ang pinakamalaking bentahe ng method na ito. Pwede ninyo itong gawin kahit saan. Sa kusina, sa farm, or kahit direkta sa hardin, basta may hawak kayong baso at bote ng tubig. Kaya ito nagiging napaka-popular at di mapapalitan. Ngayon, pagtuunan naman natin ng pansin ang tila pinakasimpleng sangkap, ang tubig. Anong klaseng tubig ba ang dapat gamitin? Pwede ba ang tubig na galing lang sa gripo? Sa karamihan ng pagkakataon, oo, pwede. Pero kung gusto mong maging perpektong malinis ang inyong pagsusuri, mas mabuting hayaan nyo munang nakabukas ang tubig ng kahit 2 oras. Sa ganitong paraan, aalis ang labis na chlorine. Ang pinakaimportante at pangunahing aspeto ay ang temperatura. Kailangan ng tubig ay strictly nasa room temperature, humigit kumulang 20 hanggang 25, 20-25 degrees Celsius. Huwag kang gagamit ng malamig na tubig, lalo na yung kinuha lang sa gripo o galing sa refrigerator. Ang biglaang pagbabago ng temperatura ay maaaring magdulot ng shock sa mga buto at makakaapekto sa kalidad ng eksperimento. Mas lalo namang bawal gumamit ng mainit na tubig. Nandyan ang risk na mapakuluan mo lang ang mga embryo kahit pa sa mga butong kayang-kaya pang mabuhay. Ang perpektong option ay ang na-settle o filtered na tubig na inihanda mo na sa baso at iniwan sa ibabaw ng lamesa ng mga 1 oras. Ito ay hindi lang para mawala ang chlorine, kundi para makuha rin ng tubig ang tamang temperatura. Sa ganitong paraan, makakalikha ka ng pinakakomportable at natural na kondisyon para sa pagkagising ng mga buto. Simulan na natin ang pagsasagawa. Kumuha ng inyong baso at punuin ito ng tubig, mga 2/3 to 3 lang. Huwag nating punuin hanggang sa labi para hindi tumalsik o matapon. Ngayon, dahan-dahan nating ilagay ang mga buto sa tubig. Tandaan, huwag nating ibuhos agad ang buong pakete, lalo na kung marami ang buto. Kumuha lang tayo ng maliit na sample para sa test. Halimbawa, 10 hanggang 20, just test 20, buto. Sapat na iyan para malaman natin ang pangkalahatang posibilidad na tumubo ang buong batch ng buto. Kapag nasa tubig na ang mga buto, maaari natin itong bahagyang haluin gamit ang kutsarita. Bakit kailangan ito? Ito ay dahil maaaring may maliliit na bula ng hangin, microscopic air bubbles, sa ibabaw ng buto. Nagbibigay ito ng dagdag na floating power at kayang panatilihin sa ibabaw kahit ang malusog at buong-buong buto. Ang bahagyang paghalo ay makakatulong na sirain ang mga air pocket na ito at hahayaan ang mga butong dapat lumubog na gawin niyon ng mas mabilis at mas sigurado. Nagawa na? Magaling! Ngayon, mag-set tayo ng eksaktong 1 minuto at manood na lang tayo sa magic na mangyayari sa loob ng inyong baso. Sige, nagsimula na ang ating 1 minuto. Ano na ang napapansin natin sa loob ng baso? Halos instant ang pagbabago ng sitwasyon. Ang ilan sa mga buto, yung pinakamabibigat at talagang may buhay, ay parang batong bumabagsak sa ilalim. Ang iba naman
ay tumitigil muna sa gitna, tila nag-iisip pa. Samantala, ang pinakamagaan ay nananatiling lumulutang sa ibabaw na walang balak magpababa. Ito ang tinatawag nating proseso ng pag-sort sa aksyon. Sa loob ng minutong ito, mapapansin mo na ang ilan sa mga nagdududa na buto kapag napuno na ng tubig ay dahan-dahan ding lulubog. Kaya nga binibigyan natin sila ng kaunting oras at hindi tayo agad nagdedesisyon sa unang segundo pa lang. Sa loob ng 60 segundo, karamihan sa mga butong viable o may kakayahang mabuhay ay nakakayanan ng lampasan ang surface tension ng tubig at makakarating sa ilalim ng baso. Ang trabaho mo lang ay ang magmasid ng mabuti. Maaari mo ring bahagyang tapikin ang baso gamit ang iyong daliri para matulungan ang mga butong nakahang na magdesisyon. Ang 1 minuto ay ang pinakamainam na oras para sa mabilisang pagsusuri. Sapat na ito para sa paunang paghihiwalay, ngunit hindi pa sapat para magsimula ang mga buto ng irreversible na proseso ng pagtubo. Nang lumipas ang 1 minuto, kitang-kita na ang pagkakahati. Pag-usapan muna natin ang mga nanatili sa ibabaw, ang tinatawag nating mga lumulutang. Ayon sa paniniwala ng marami, ang mga ito raw ang mga butong walang laman, depektibo o basura na pwede nang itapon sa basurahan o gawing compost. At sa karamihan naman talaga ng sitwasyon, mga 80 hanggang 70%, totoo iyan. Kapag lumutang ang buto, kadalasan sira ang istruktura sa loob, tuyo ang binhi o embryo, kaya napakagaan ito. Hindi ito nakasipsip ng tubig para lumubog dahil halos wala na talagang laman sa loob. Sa maraming malalaki at mabibigat na buto tulad ng pipino, kalabasa, pakwan o beans, ang patakarang ito ay halos hindi nagkakamali. Kaya kung lumulutang ang mga ganitong buto, malaking posibilidad na hindi na talaga iyan tutubo. Kung gusto mong makasiguro at itanim lang ang sure ball na tutubo, pwede mo nang itabi o i-discard ang mga lumulutang na buto. Pero teka muna, huwag ka munang magmadaling itapon sila. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung bakit ito ay isang malaking pagkakamali. Ngayon, ituon naman natin ang ating pansin sa ilalim ng baso. Naroon ang ating mga kampiyon, ang ating pag-asa para sa magandang ani. Sila ang mga butong matagumpay na nakapasa sa pagsubok. Lumubog sila na nagpapatunay na sapat ang kanilang bigat at kapal. Ito ay matibay na indikasyon na sa loob nila ay mayroong malusog at buhay na usbong, kasama ang sapat na reserba ng sustansya na kailangan sa unang yugto ng paglago. Mabilis din silang sumipsip ng tubig. Magandang senyalis din ito dahil nangangahulugang hindi natuyo ang balat ng buto at kaya nitong makapasok ang moisture na kailangan para simulan ang proseso ng pagtubo. Ang mga buto na ito ang dapat mong gamitin sa pagtatanim at sila ang may pinakamalaking posibilidad na magbigay ng sabay-sabay at malalakas na sibol. Sa esensya, sa paggawa mo ng simpleng pagsubok na ito, hindi mo lang sinuri ang mga buto, ini-calibrate mo sila. Inihiwalay mo ang pinakamalalakas at may pinakamagandang potensyal na sa huli ay makakatipid sa iyong espasyo sa lalagyan ng punla at magbibigay ng mas pantay-pantay na paglaki ng mga halaman. Ito ay parang nagsagawa ka ng isang casting call kung saan pinipili mo lamang ang pinakamahusay na aktor para sa pangunahing papel sa iyong palabas sa hardin. Ngayon, pag-usapan naman natin at bigyang linaw ang isang malaking mito na nauugnay sa paraang ito. Maraming nagtatanimang tumitingin sa water test na parang ito na ang huling desisyon. Kapag lumubog, sigurado raw na tutubo. Kapag lumutang, sigurado na raw na walang laman. Pero hindi ito ganun kasimple. Mahalagang maintindihan na ito ay isang quick check or express method lamang.
Panguna lang itong paghihiwalay, hindi ito isang laboratory analysis para malaman ang siguradong porsyento ng pagtubo. Ang pinapakita lang nito ay ang bigat or density ng buto, hindi nito ginagarantiya ang buhay o sigla nito. May mga bihira talagang pagkakataon na ang buto ay lumubog pero ang embryo sa loob ay patay na rin pala dahil sa ibang dahilan. Halimbawa, may sakit. At ang mas mahalaga pa, may mga pagkakataon na ang buto na sobrang malusog at may kakayahang tumubo ay lumulutang pa rin. Bakit nangyayari ito? May ilang dahilan. Baka kakaiba ang hugis ng buto, kaya nagkakaroon ng air pocket o bulsa ng hangin. O baka masyadong tuyo ang balat nito at kailangan pa ng mas mahabang oras bago makapasok ang tubig. Kaya tandaan ang pangunahing tuntunin. Mahusay ang test na ito para tanggalin agad ang mga buto na halatang walang pag-asa o puslit, pero bigyan ng pangalawang pagkakataon ang ilang buto na lumutang. Ito ay lalo na mahalaga sa mga buto ng ilang partikular na halaman. Pag-usapan natin kung para sa anong binhi gumagana ang pagsubok na ito ng pinakamahusay. Ang pinakaangkop na mga binhi para sa water test ay ang mga katamtaman hanggang malaki na may hugis bilugan or oval at may siksik o matibay na istruktura. Una sa lahat, kabilang dito ang lahat ng miyembro ng pamilya ng kalabasa o cucurbits, gaya ng pipino, zucchini, patola, kalabasa mismo, melon, at pakwan. Ang kanilang malalaki at mabibigat na binhi ay napakalinaw na nahahati sa mga buo at punong-puno, viable, at mga walang lamang binhi. Mahusay ding gumagana ang pamamaraang ito para sa mga butil o legumes tulad ng beans, gisantes, peas, at iba pang uri ng balatong. Maganda rin ang resulta ng pagsubok para sa mga binhi ng kamatis, sili at talong, bagamat mayroon silang mga nag-aalinlangan na binhi na nangangailangan ng mas mahabang oras upang tuluyang lumubog. Ang beetroot, labanos, radish, at singkamas ay madali ring masort gamit ang pamamaraang ito. Sa esensya, para sa karamihan ng sikat na mga gulay sa bakuran na may binhing sapat ang laki upang malinaw na makita ang reaksyon nito sa tubig, ang pamamaraang ito ay magiging isang maaasahang katulong. Nagbibigay ito ng kakayahan na mabilis na maalis ang malaking bahagi ng mga di karapat-dapat na binhi at mapataas ang porsyento ng pagtubo ng inyong mga pananim. Pero mayroon ding mga binhi na maituturing nating mapanlin lang. Ang water test ay hindi lang walang silbi sa kanila, kundi nakakasama pa dahil maaari ka nitong iligaw. Pangunahin na rito ang lahat ng napakaliliit o parang alikabok na binhi, gaya na lang ng mga buto ng pitunya, lobelia, strawberry o celery. Ang mga butong ito ay sadyang napakagaan, kaya't ang natural na tensyon ng tubig ay hindi papayag na lumubog sila kahit pa napakabuti ng kanilang kalidad. Lahat sila ay makikita mong lumulutang sa ibabaw. Kailangan ding mag-ingat sa mga buto mula sa pamilya ng mga pananim na may hugis payong tulad ng dill, carrot, parsley at cumin. Kadalasan, ang mga buto nito ay patag at mayroong langis na balat, ethereal oil coating na nagdudulot ng dagdag na paglutang. Maraming buto mula sa mga pananim na ito, kahit pamalusog, ang lulutang pa rin. Ganoon din ang ilang binhi mula sa pamilya ng Asteraceae, gaya na lang ng litsugas o aster. Para sa mga tinatawag nating komplikadong buto, mayroong iba at mas maaasahang paraan ng pagsubok. Halimbawa, ang pagpapatubo muna ng kaunting binhi sa basang tissue paper o basahan. Kaya, mas mainam na huwag gamitin ang water test sa mga binhing ito upang hindi mo aksidenteng itapon ang mga binhing may mataas na kalidad at siguradong tutuba. Nag-usap tayo tungkol sa 1 minuto lang,
Pero paano kung mas matagal nating hayaang nakababad ang mga buto, 5 minuto, 10 minuto, o kahit nakalahating oras? Mag-iiba ang sitwasyon. Yung mga buto na lumulutang sa simula ay unti-unting makakakuha ng tubig at tuluyang lulubog sa ilalim. Ito ang tinatawag nating mga butong nagdadalawang isip dahil sobrang tuyo ng kanilang balat. Sa pagbibigay mo sa kanila ng mas mahabang oras, binibigyan mo sila ng pagkakataong makabawi. Kaya kung may oras ka at mayroon kang hawak na mahahalaga o lumang buto, maaari mong palawigin ang pagsubok hanggang sa kalahating oras. Kung sa loob ng panahong iyon ay hindi pa rin lumubog ang buto, doon na talaga masasabing napakaliit na ng tsansa nitong tumubo. Pero mayroon ding kabaligtaran ito. Huwag mong hayaan ang mga buto na nakababad sa tubig ng ilang oras o magdamag kung hindi mo naman agad isesimilya pagkatapos. Ang matagal na pagbababad ay nagdudulot ng mga proseso ng paggising at pagtubo na hindi na maaaring baligtarin. Kung pinatuyo mo ang mga buto pagkatapos nito, malamang na mamamatay ang embryo o ang maliit na buhay sa loob. Kaya simple lang ang alituntunin. Ang matagal na pagsubok ay gagawin lamang bago ang mismong pagtatanim. Silipin muna natin saglit ang loob ng buto at intindihin ang siyentipikong paliwanag sa prosesong ito. Ano ba talaga ang nagdidikta ng density or bigat ng isang buto? Ang sikreto ay nasa endosperma. Yun ang sustansyang tissue na nakapalibot sa embryo or sinisimulang halaman. Sa malusog at ganap na hinog na buto, siksik ang endosperma, punong-puno ng starch, protina at taba. Ang embryowa nito ay buhay din at mayaman sa moisture. Dahil dito, mas mataas ang specific gravity or density ng buong istruktura kaysa sa tubig. Kahit na natuyo ang buto habang nakatago, nawawalan ito ng konting tubig, pero nananatiling siksik ang istruktura. Kapag nalaglag ito sa tubig, mabilis itong sumisipsip ng moisture, parang espongha, mas lalong bumibigat at agad lumulubog. Pero ano naman ang nangyayari sa mga patay na buto? Ang embryo nito ay namamatay at natutuyo. Unti-unting naghihiwalay ang endosperma, kaya nagkakaroon ng mga butas na punong-puno ng hangin sa loob. Nagiging magaan ang butong ito, parang isang palutang. Kahit pa makasipsip ng kaunting tubig ang balat nito, hindi sapat ang bigat na iyon upang mapaglabanan ang buoyancy na nililikha ng mga air pockets sa loob. Yan ang simpleng pisika na nakatago sa likod ng munting himalang ito sa paghahalaman. Gawin natin ang isang simpleng eksperimento gamit ang isa sa pinakapopular na buto, ang kamatis. Kukuha tayo ng buto mula sa isang pakete na 3 o 4 na taon na ang tanda. Maglagay tayo ng mga 20 butil sa isang baso ng tubig na katamtaman ang init at dahan-dahan itong haluin. Makikita agad natin na mahigit kalahati ang agarang lumubog. Napakagaling! May ilang butil na naiwan sa ibabaw. Maghihintay tayo ng 1 minuto. Sa loob ng panahong iyon, 2 o 3 pang butil ang susunod sa kanilang mga kasama at lulubog na rin. Kaya, pagkalipas ng 1 minuto, 4 na butil na lang. Halimbawa, ang nanatili sa ibabaw. Sila ang ating mga pangunahing suspek. Ang buto ng kamatis ay medyo maaasahan sa ganitong uri ng pagsusuri. Kadalasan, ang mga lumulutang ay talagang buto na walang laman o kaya naman ay hindi pa ganap na nabuo. Ang mga lumubog, malaki ang posibilidad na ito ay mga butong may kakayahang tumubo. Sila ay aalisin natin ng maingat sa tubig, bahagyang patuyuin sa papel de kusina at itatanim agad. Nakakuha na sila ng unang sipsip ng tubig at handa na para sumibol. Ngayon, tingnan naman natin ang isang mas mahirap na specimen, ang buto ng kampana or bell pepper. Kilala ang mga ito na medyo mapili at mas mabagal tumubo kumpara sa kamatis.
Gawin natin ang parehong proseso. Ibuhos sa tubig. Ano ang makikita natin? Hindi ito magiging kasing simple. Kadalasan, maraming buto ng sili ang lumulutang sa ibabaw o nananatili lang sa gitna ng tubig. Ibig bang sabihin nito, sira na silang lahat? Hindi naman. Mas malambot ang balat or seed coat ng buto ng sili. Kaya mas matagal nitong kayang makahawak ng hangin. Kaya ito ang sitwasyon na kailangan nating pahabain ang eksperimento hanggang 15, 15 o 20 minuto. Makikita ninyo na sa loob ng panahong iyon, malaking bahagi pa rin ng buto ang lulubog. Ngunit kahit pagkatapos niyan, mayroon pa ring mga buto ng sili na lumulutang na. Pero maaari pa rin pala silang tumubo at maging buhay. Kaya sa kaso ng sili, ang test na ito ay dapat ituring lamang na paraan para ihiwalay ang mga buto na talagang walang pag-asa at halatang walang laman. Huwag masyadong mag-alala sa mga lumulutang floaters at mas mainam na itanim muna sila ng hiwalay bilang pagsubok. Kaya nahiwalay nyo na yung mga magagandang buto, yung mga lumubog. Ano na ang susunod na gagawin? Ito ang pinakamahalaga at kritikal na punto. Kailangan ninyong itanim agad o kaya naman ay patuyuin ng tama. Huwag na huwag ninyo lang iaahon sa tubig at iiwanan sa plato. Na-trigger na kasi ang wake-up program nila dahil nababad na sila sa tubig. Ang ideal na gawin, gamitan ng kutsarita para maahon ang mga buto o kaya ay salain ang tubig gamit ang strainer. Ilatag sila agad sa tissue paper or paper towel para maalis ang sobrang moisture at pagkatapos itanim na sa inihandang lupa. Handa na silang tumubo at ang ganitong mabilis na simula ay makakatulong para mas mabilis silang lumaki at maging malusog. Pero kung hindi pa kayo magtatanim ngayon, kailangan ay mabilis at maigi silang mapatuyo. Ikalat nyo sila ng manipis sa tuyong papel, ilagay sa lugar na mainit, mahangin, at iwasan ang direktang sikat ng araw. Paminsan-minsan, halu-haluin or baliktarin ang mga buto. Kapag tuyong-tuyo na lang, saka ninyo sila ibabalik sa lalagyan para iimbak. Dahil kung hindi, maaari silang amagin o kaya naman ay bigla na lang tumubo habang nasa loob pa ng storage package. Paano naman ang mga buto na lumutang at naiwan sa ibabaw? Itong mga tinatawag nating pasaway, gaya ng pangako ko, huwag muna silang itapon agad-agad, lalo na kung ito ay buto ng isang rare o mahalagang variety para sa iyo. Bigyan mo sila ng pangalawang pagkakataon. Kunin ang mga butong iyan mula sa ibabaw ng tubig at itanim ng hiwalay sa isang maliit na lalagyan or pot. Markahan mo ito, mga lumutang. Totoo, mas mababa ang tsansa na tumubo sila, pero hindi naman zero. Minsan, may mga tumutubo pa ring malulusog na halaman mula sa mga butong ito. Ang simpleng eksperimentong ito ay wala namang babayaran, pero maaari itong magbigay sa iyo ng karagdagang seedlings. Kung sa 10 buto, may tumubo man lang na isa o dalawa, panalo na yon. Ang ganitong pananaw ay magpapabago sa iyo. Hindi ka na lang simpleng gumagamit ng life hack, kundi isa ka ng tunay na researcher. Hindi ka lang basta sumusunod sa mga patakaran. Ini-eksperimento mo ito. Gumagawa ka ng sarili mong conclusion at posibleng mailigtas mo ang harvest na itatapon na sana ng iba. Iyan ang tunay na karunungan ng isang hardinero. Bilang dagdag na tip, ibabahagi ko ang isa pang napakabilis na paraan ng pagsubok na angkop lang talaga para sa malalaking buto. Ito ang tinatawag nating crash test. Perpekto ito para sa buto ng kalabasa, malalaking squash, o kaya naman sa luma ng pipino. Kumuha ka ng buto at subukan mong durugin gamit ang iyong mga kuko. Ipitin mo lang mula sa gilid. Kung matigas ang buto, matibay, at hindi mo madurog, malamang na ito ay buo at buhay pa.
Pero kung madali itong maipit, walang laman sa loob, o mabasag ng may tuyong tunog, parang balat ng mani, tiyak na hindi na ito tutubo. Isa pang bersyon ng test na ito ay ang kagatin ang buto. Kapag buhay ang buto, makikita mo sa loob ang siksik at mukhang mamantikang kernel. Kung walang laman, wala kang makikita o baka puro tuyong alikabok lang. Siyempre, ang paraang ito ay destructive. Hindi mo na matatanim ang butong na test mo. Pero sa loob lang ng ilang segundo, maa-assess mo ang kondisyon ng isa or dalawang buto mula sa isang batch at makakagawa ka ng konklusyon tungkol sa lahat ng natira. Napakagaling nitong pantulong sa water test or pwede mo itong gamitin kapag wala kang kahit isang basong tubig na nakahanda. Tingnan natin ang 1-minute test na ito mula sa pananaw ng ekonomiya. Magkano ba talaga ang matitipid natin dito sa oras, pera at pagod? Isipin mo ito, nagtanim ka ng 50 Mopifani buto ng lumang kamatis nang hindi sinubukan. Sayang ang lupa, ang espasyo sa lalagyan, at ang oras mo sa pagdidilig at pag-aalaga. Pagkalipas ng 2 linggo, 10 lang ang tumubo. 40 pwesto ang nakatiwangwang. Hindi lang halaga ng 40 buto ang nawala sa iyo, kundi pati na rin ang 2 linggo ng napakahalagang oras na tuwing tagsibol ay katumbas ng ginto. Mapipilitan kang magtanim ulit agad-agad at ang iyong mga punla ay mahuhuli sa paglaki. Ngayon, tingnan natin ang kabilang sitwasyon. Naglaan ka ng 1 minuto para sa pagsusuri. Pumili ka ng 30 sa mabuto, itinanin mo, at 28.8 ang tumubo. Napakagandang resulta. Nakatipid ka ng lupa, espasyo, oras, at nakakuha ka ng malalakas at sabay-sabay na tumubong punla eksakto sa tamang panahon. Paramihin mo ang matitipid na ito sa lahat ng uri ng tanim na ginagawa mo. Sa buong panahon ng pagtatanim, ang minutong ritual na ito ay nagiging isang seryosong paraan para i-optimize ang iyong paggawa at mga kagamitan. At ito ay direktang makakaapekto sa dami at kalidad ng iyong magiging ani. Upang masulit ang pamamaraang ito, gawin mo itong taunang gawi, isang mahalagang ritual bago pa man magsimula ang panahon ng pagtatanim. Sa pagtatapos ng taglamig o sa simula pa lang ng tagsibol, kung kailan mo ilalabas ang mga buto na nakaimbak at nagpaplano ka na ng iyong mga itatanim, maglaan ka ng 1 gabi para sa isang malawakang pagrerebisa. Ilatag mo ang lahat ng pakete at para sa bawat buto na may duda ka sa expiry date o kalidad, isagawa ang water test. Ang prosesong ito ay aabutin lamang ng kalahating oras, pero bibigyan ka naman ito ng kumpletong ideya tungkol sa kalagayan ng iyong mga nakatabing buto. Malalaman mo ng sigurado kung aling buto ang maaari mong itanim ng walang alinlangan, alin ang dapat mong dagdagan ang bilang kapag nagtanim, at alin ang kailangan ng palitan. Dahil dito, magiging mas matalino ka sa pagbili ng mga bagong buto. Hindi ka nabibili ng sobra, sakali lang, dahil alam mo na kung ano lang talaga ang kailangan mong dagdagan. Ang ganitong sistema ay magpapalit sa magulong paghahanda sa planting season tungo sa isang organisado at kontroladong proseso. Hindi ito magdudulot ng stress, kundi ng kasiyahan at kumpiyansa sa magiging ani mo. Bilang pangwakas, isa-isahin natin ang mga pangunahing pagkakamali na kadalasang nagagawa ng mga nagsisimula kapag ginagamit ang paraan na ito. Unang pagkakamali, ginagamit ang test para sa mga buto na hindi dapat subukan, lalo na yung sobrang liit. Gaya ng naipaliwanag na natin, hindi ito maaasahan para sa ganitong klase ng buto. Ikalawang pagkakamali, nagmamadaling magdesisyon at agad na itinatapon ang lahat ng lumutang. Tandaan, may second chance pa sila.
Ikatlong pagkakamali, ang paggamit ng tubig na hindi tama ang temperatura. Sobrang lamig o sobrang init. Siguradong makakasira ito sa katumpakan ng resulta. Ikaapat na pagkakamali, hinihayaang nakababad sa tubig ang buto ng sobrang tagal, lalo na kung hindi agad itatanim. Maaari nitong patayin ang embryo na nagsisimula ng magising. At ang ikalimang pagkakamali, masyadong kakaunti ang sinubok na buto, 2 o 3 lang. Hindi ito sapat na sample. Kumuha ng kahit 10 hanggang 15 buto para maging tama at objektibo ang pagsukat sa buong batch. Sa pag-iwas sa mga simpleng pagkakamaling ito, ang water test ay magiging isang maaasahan at tumpak na kagamitan sa halip na isang sugal or lottery sa iyong paghahardin. Kaya ano ba talaga ang pinakaimportanting aral na makuha natin? Ang pagsubok sa buto gamit ang tubig ay hindi isang mahiwagang pamalo. Sa halip, ito ay isang matalino at mabilis na paraan upang sumilip sa kinabukasan ng iyong ani. Isa itong napakahusay na tool para sa paunang pag-uuri. Sa 1 minuto lang, matatanggal mo na agad ang halos lahat ng buto na alam mong hindi na talaga tutubo. Makakatipid ito sa oras mo, sa espasyo, at sa mga resources mo. Pero ang pinakamahalagang turning point na dapat ninyong naunawaan ngayon ay huwag ninyong pagkatiwalaan ng bulag ang test na ito ng 100%. Hindi dapat itapon agad ang lahat ng buto na lumutang. Lalo na kapag ang pinag-uusapan natin ay mga mapili o maselan na halaman o kaya naman ay mga mamahaling variety. Ang tunay na karunungan ng hardinero ay hindi lang basta sumusunod sa mga patakaran. Mas mahalaga ang pag-intindi kung paano sila gumagana at kailan mo sila pwedeng i-bend o balewalain. Ang pangunahing ideya na gusto kong iparating sa inyo, mag-test, mag-sort, pero laging magbigay ng pagkakataon. Salamat sa pagtapos ninyo ng video na ito. Sana ay naging kapaki-pakinabang ito sa inyo at may natutunan kayong bago. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa iba pang garden tips or mga sikreto o sa paghahardin. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong tradisyonal o siyentipikong paraan ng pag-test ng buto ang ginagamit ninyo? Baka may secret method kayo. Ibahagi ninyo ang inyong karanasan sa comment section. Sama-sama tayong bumuo ng pinakakumpletong koleksyon ng kaalaman.